Parang ito, yung si Atty. Conti, saka si Atty. Butuyan. Oh, mahilig dito kasi tayong ayaw harapin ang katotohanan. Lagi nilang sinasabi, noon Let's natatawa face ako. the truth. Assistant to counsel ng ICC daw sila. Oh. Yun ang laging binabandera nila. Kami, ang title namin, according to Assistant to Counsel, Butuyan o Conti. Oh. Yung pala, hindi sila tinanggap. Sa ICC, di ba, binuking sila nung abogado ni Pangulong Duterte. Di ba rejected? Hindi na. Okay. Na, kung bakit ganito, na patuloy ang pagbagsak ng foreign direct investment. Ayun na. Oo. Nako. Ay bumagsak, ang laki ng binagsak. 61.9%. Aba, Mabigat. sobra. Mabigat. Oo. As of May 12 to, ha. Yes. Eto, sabi nila, ano ba daw yung FDI at bakit tayo concerned sa foreign direct investment? Marami naman daw bumibili ng mga banyaga ng mga stocks ng Pilipinas sa Philippine Stock Exchange. Opo. Alam niyo po, ito po yung kaibahan niyan, mga kasama. Yung mga stocks, halimbawa isang kumpanya ko sa Amerika, Yes. bibili ako ng stocks ng Meralco o ng PLDT o ng Jollibee Foods Corporation. Opo. Yung mga blue chip o San Miguel, itinitrade ko yan. Okay. Pagka mababa, bibili ako. Pag tumaas, bibenta ko. Ibig sabihin, hot money yan. Oh. Mabilis siyang pumasok, mabilis lumabas. Okay. Labas-pasok yan, labas-pasok. Kung saan yung maganda. Oo, kung saan maganda. Oo. At the first sign of trouble, yan ay, halimbawa, nagkaroon ng problema. Opo. Takbuhan lahat yan. Ika-cash in niya yung shares of stocks niya at ibabawiin na niya yung pera niya kahit medyo lugi siya, ang tawag doon cut loss. Okay. Ika-cut na niya yung losses niya. Ang foreign direct investment mas matagal nananatili sa Pilipinas. Yan. Halimbawa, mamumuhunan ka, maglalagay ka ng pabrika rito. Opo. Banyaga ka. Kasi may Retail Trade Liberalization Act na eh. Kung ikaw ay malaki yung puhunan, pwede ka maglagay dito. Kasi dati, ang retail trade natin, yung retail, pagtinda, from the smallest sari-sari store hanggang sa SM, yung nagtitinda ng produkto, ng kalakal, retail yan. Okay. Under the old provision, under the old law, yung Retail Trade Nationalization Act, dapat Pilipino lang ang pwedeng magtinda. Kung kumpanya ka, 100% Pilipino ang pwedeng magtinda. Ultimo sa pagtingi ng, di ba, isang basong mantika yung sa sari-sari store hanggang mga refrigerator, mga freezer, mga TV malalaki sa mga department store, di ba? Yan, grocery, mula dun sa mga 7-Eleven hanggang dun sa sari-sari store, nga bibili ka isang Coke, basta nagtinda ka. Bumili ka ng isang kalakal, tinubuan mo, tininda mo, may profit ka, retail yun. Dapat yun Pilipino. Dati yun. Merong nagkaroon, kasi nagiging hindi na nga tayo competitive. Kasi sa mga ibang bansa, merong mga retailers na galing sa ibang bansa. Halimbawa sa Singapore, may malaking retailing chain sa Japan. Yung Don Quixote. Donkey ang tawag nila. Lahat doon makikita mo. Toothbrush, air freshener, pampahid sa kilikili para hindi amoy ang hit. Yan lahat. Shampoo, hanggang whiskey, may relo. May TV. May mga gamit, ha? May microwave. Isang malaking retailing, chain. Meron yan sa Singapore. Meron yan sa Hong Kong. Don Quixote. Pero Japanese company yan. Yung Carrefour sa France, marami sa ibang bansa niyan. Yung dito sa atin, dati hindi pwede yan. Ngunit nagkaroon nga noong tinatawag na Retail Trade Liberalization Act. Bagong batas. Pag ikaw ay isang malaking retailer, pwede ka rito. Foreign direct investment yan. Kung magdadala ka rito ng pera para puhunanin sa isang retail. Pabrika. Gagawa ka ng, let's say, cellphone o mga furniture o TV o microphone. Kung ano nakikita mo rito, yan. So, pwede na sila?
Hindi, pwede naman yun. Hindi naman retail yun. Manufacturing yun. Pwede naman yun dito sa Pilipinas. Yun ang foreign direct investment. Bakit? Dahil, pag pinasok mo yan, ginawa mo ng pabrika, hindi mo naman basta-basta makukuha ang paano mo. Huhugutin yung mga poste ng pabrika mo, uuwi mo sa home country mo, di ba? Alam mo yung Film Life? Yes. Noong nag-invest yan dito, medyo naghigpit ang patakaran sa ilalim ni Pangulong Diosdado Macapagal na medyo hinigpitan ang paglabas ng dolyares mula sa Pilipinas papunta sa ibang bansa. Kasi ang tawag doon noon, dollar salting. Sino-salt away mo yung dollars mo sa ibang bansa. Nauubos ang dolyares sa Pilipinas. Nagsasuffer yung ekonomiya natin. Ginawang restricted. Anong ginawa ng Film Life? Hindi nila mailabas yung dolyares nila basta-basta from the Philippines to the US. To their country. To their country. Nagpagawa sila ng building, yung Film Life building sa UN Avenue. Ibig sabihin, dito napupunta yung pera, hindi lumalabas. Hindi katulad ng hot money. Yun ang foreign direct investment. Yun ang kumukonte sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Mabigat dyan. Which is better? Hindi better. Hindi. Which is better? Yung bang nangyayari ngayon o yung dati? Ay, hindi. Dati maraming foreign direct investments. Ayun. Kasi krimen ay kontrolado, drugs ay kontrolado, ang gobyerno ay stable, bagamat nag-aaway si Pangulong Duterte at si pangalawang Pangulong Leni Robredo, wala namang impeachment, wala namang witch hunt ng Quadcom, hindi naman nagwi-witch hunt sa mga banyagang Chinese. Wala namang gano'n noon. Ngayon, natatakot pumasok. Totoo. Bakit ka mag-i-invest? Kung topakin na naman yung Quadcom. Sabagay, yung mga medyo may topak doon, si Dan Fernandez. Nawala si lahat. Paduano, wala na, nag-retire na, di ba? Graduate na. Yes. Si Abante, natalo na. Pero ano ba, natatakot sila. Maglalagay kami pera dyan, kung topakin yan, palayasin kami lahat. Hindi na sila maglalagay. At hindi lang Chinese, siyempre, kung ikaw ay banyaga, matatakot ka kung ganun ang style ng governance. Yes. Na may parang xenophobia. Ibig sabihin ng xenophobia, XENO, fear of strangers. Parang hindi kami welcome dito. Bakit kami? Xenophobia. Bakit kami mag-i-invest dito kung feeling namin hindi kami welcome dito? Yan. Ang top dito kasi sa atin na mga foreign direct investments, real estate. Yes. Kasi kung company ka, kung may foreign component ka, you can have 40% foreign ownership ng kumpanya that owns real estate. Yes. Although, kung individual, ako foreigner, halimbawa ako ay Russian, hindi ko pwedeng bumili ng lupa rito unless dati akong Pilipino na nag-acquire ng Russian citizenship, in which case I have dual citizenship, may proseso akong susundin, pwede na ulit akong bumili ng lupa dito kung dating Pilipino ko. Yan. Pero kung talagang banyaga ka direct from Russia o Poland or Hong Kong, hindi ako pwedeng bumili direkta sa aking pangalan ng real estate dito. Yan. Unless condominium. Pero yung lupa, yung condominium naman, dapat yung ownership ng total noong condominium hindi lalampas ng 40% foreign ownership. So pwede maging developer dito ang banyaga as long as hindi lalampas ng 40% yung ownership niya ng kumpanya. Yung IT, yan, pwede yan. Oo. Unless yung mga IT na crucial sa national defense. Yan. Communication, insurance, yan ang mga pinapasukan dito. Kaya meron ditong PruLife, di ba? Yes. Yung UK, PruLife, ano UK. yan, UK yan. Marami rito. Meron pa rito yung Paribas. Meron yan. Hindi natin alam kasi hindi siya consumer insurance. Industrial insurance yan. Malalaking insurance yan. Hindi yung life insurance o health insurance. Yung tawag nilang retail insurance. Ayun. Malalaki yan. Ini-insure yan. Mga barko, mga building. Yan. Kaya hindi natin kilala yan. Lloyds of London. Yan. Pangmalakihan din. Pangmalakihan yan. Yan yung Santander. Opo. Yan. Maraming mga kumpanya dyan na insurance na malalaki.
Ini-ensure niya yung mga collapse ng building, mga barko, yung mga shipment na papunta rito, Opo. yung mga malalaking container ships, yung nakita natin patong-patong yung mga container sa ibabaw, yung mga cargo, Yes. yung mga tanker ng gasolina or langis, yun. Yun ang problema. Natatakot ngayon silang tayo ay lagyan ng pera dahil nga magulo. Tingin ko. Kasi pagkat kung stable ka, tulad ng Singapore, alam mo, ang Singapore, nag-eleksyon, hindi mo man lang naramdaman. Opo. Wala namang patayan doon pag-eleksyon. Dumaan ang eleksyon, ang kampanya, lahat ng partido may space na kanya-kanya sa dyaryo, Yeah. may kanya-kanyang rally sila. Bangayan. Siyempre may mga speech. Ito, walang kwento to, hindi tama ginagawa nito. Pagkatapos nagbotohan, hindi mo nga naramdaman, then tapos na. Tapos na pala. Ayos na. Dito Andar marami ulit. greedy. Nako, dito marami. Kasi nga, Grabe. hindi nag-inspire ng confidence yung electoral system. Katulad Correct. yan. Dahil dun sa mga pumalpak na machine, dahil dun sa yung source code na kahina-hinalas ayon Yun. sa ibang mga analyst, yung source code, yung version chuchu, yung sinasabi ni Attorney Glenn Chong sa QR code. Yan. Ngayon may yung Opo. biglang naging napapasok si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, Opo. na wala naman sa survey. Hindi ko sinasabing medaya, ha. Sinasabi ko lang, these are circumstances that Questionable daw, cast a cloud of Yan, doubt yun lang. upon the electoral process. Kasi nga, ang nilalagay sa COMELEC ay yung mga kaalyado ng Pangulo. To begin with, may crisis of confidence na kasi yung personal na abogado ni Pangulong Marcos ang ginawa niyong head ng COMELEC. So, may bias na agad na built-in. Yun. Di ba? Oh, Yun ang problema. magkakaroon ng ano na. Ang laki na pala ng contraction, no? Naging 108 million na lamang. Yan, no? The decline in FDI net inflows reflected the 85.9% contraction, ibig sabihin lumiit, in non-residents net investment in equity capital. Mabigat, oh. Noon pala, February 2024, 764 million ang investment. Opo. Ngayon, 108 million. Kamote. Sumasama. Yan. O debt instruments naman, bumaba ng 35% mula nung isang taon. Yan kasi nga, ang bine-blame ng ating pamahalaan pag ini-spin nila to kasi daw may financial uncertainty dahil nga nung the trade war between the US and China and a lot of other countries. Okay. Pero ba't ang Singapore hindi naapektuhan? Maraming hindi naapektuhan. Kasi kumpiyansa yan. Parang trust, kailangan may trust. Yes, oo. May trust talaga. Bakit mo lalagyan ng pera? Parang bangko yan, eh. O halimbawa, yung Rural Bank of Chuchu. Opo. Nalagyan mo ba ng perang malaki yan? Hindi. Pero pagka malaking bangko, halimbawa, City State, kahit Sige na. 100 milyon, kung meron man ako noon, wala ako noon. Kahit 100 milyon, ilalagay ko dyan. Kumpiyansa ako, hindi babagsak yung Walang bangkong pagduruda. yan. Walang pagduruda. Oo, pero kung halimbawa, Rural Bank of Tambaloslos, lalagyan siyempre yan. Pangalan pa lang, wala akong tinutukoy dito. Example lang yan, fictitious lang yan. Sample lang yun, sample. Magulo kasi nito, politika, yan, oo. Kaya nakakatakot ng investment. At saka, sir, maling-mali yung ginagawa natin na parang hina-highlight yung fake news. Oo nga, at saka alam mo, Nakakasira sa ibang bansa yung kahit maling-mali na, hindi ba tama? Grabe na yan. Grabe na, hindi bali kung maling-mali lang baka naman na mapagtiyagaan pa, pero maling-mali na, hindi Minamali mo pa tama. pa. Grabing mabigat na buhay to. Ito na nga ang problema. Sa kabila ng pagbagsak, Sige. pagbaba ng foreign direct investments ay nangutang na naman. Ala, Nangutang na naman ang ating pamahalaan ng 25 billion pesos. Oh my God! hindi pa pinapanganak yung babayad niya. Oo nga Yun ang mabigat.
Bakit ganon? Akala ko ba maganda ekonomiya? Siyempre may nag-advise dyan. May advisor. Hindi yan. kasi tayo rin magbabayad yun eh. Yun nga po. Meron pa namang utang na hindi binabayaran. Kaya utang na loob, kaya yung utang ng gobyerno, kahit yung utang ng mga pamilya mo, yung utang ng ina mo, di ba? O babayaran mo yun pag hindi makabayad ng ina mo, di ba? Kasi sasabihin naman ng pinag-utangan mo, ayaw mo magbayad, ina mo! Utang ng ina mo yan! Ayaw mo magbayad! Utang ng ina mo! Grabe, 25 billion pesos. Oh, grabe. Mabigat. Malaki na nga utang natin, pinalaki Ay, pala. laki. Historically. Di ba, diniscuss natin yan, first 32 months Opo. ng Administrasyong Marcos ay mas malaki pang nautang kesa doon sa kabuuan ng Administrasyong Duterte. Bago, sasabihin nila yung mga Duterte ang naglulustay. Pambihira naman, kaya naman wag naman ganyan. Yan ang mahirap di ba? Meron tayong programa daw, poverty alleviation. May presidential advisor pa, lalong dumami yung gutom. Yung mga taong nagsasabing gutom sila ay dumami. Ang mga taong nagsasabing mahirap sila, dumami. Walang poverty alleviation. Bago sasabihin, haka-haka lang daw. Haka-haka, nagugutom yung mga tao. Haka-haka pa yung kumakalangang sikmura. Haka-haka ba yung walang pambili ng gamot? Walang pambayad ng kuryente? Walang pambayad ng renta? Pambihira naman. Puro dapat ayaw harapin ang katotohanan Yeah, solution dapat ang hanapin. Parang ito, yung si Atty. Conti at saka si Atty. Butuyan. Mahilig dito kasi tayong ayaw harapin ang katotohanan. Lagi nilang sinasabi, noon natatawa ako, assistant to counsel ng ICC daw sila. Yun ang laging binabandera nila. Kami, ang title namin, according to assistant to counsel, Butuyan o Conti. Yung pala, hindi sila tinanggap. Sa ICC, di ba, binuking sila nung abogado ni Pangulong Duterte. Di ba rejected? Hindi na. Nung nabuking yun, ayaw na nilang gamitin yung assistant to counsel. Counsel of alleged victims. Kaya yan, si Butuyan. Di ba, yung si Joel Butuyan? Butuyan Nanlambot si Butuyan. Putulin. Butuyan nga. Wala naman palang ibinuga si Butuyan Abaw. Nanlambot. Hindi naman pala tigasin yan. Nanliit si Butuyan. Kasi nga, nabuking na hindi pala sila assistant to counsel. Ayun. Pambihira talaga yung butong yan, Buto yan, Daming nasisilip. Kaya nangyayari kay Buto yan at saka kay Conti. Conti na lang ang naniniwala sa kanila. Nakakatakot. Ay, nako. Ito pa namang si Buto yan. Kala niya makakapasok siya. Hindi na ipasok si Buto yan sa ICC. Nag-CCC siya tuloy yan. Hindi, ang mali niya, kinukwento niya na hindi pa pala tapos. Grabe. Umurong. Opo. Si Buto yan. Ala. Hindi pala kayang panghawakan. Si Buto yan, Attorney, singit lang. Meron pa tayong minuto. Si speaker talaga Singit ka ng singit Hindi po. Sabi nga po ka niya kasi. sa ombudsman Hindi, attorney, pakinggan mo lang to. Mahigit 1 milyon ang pagtatangkang hacking na ano mo na ba to? Na nakuha ng Commission on Election website at online President Finder mula Mayo 11. Hacking? Yes, medyo Mabigat. yan, di ba? Kaya, yung mga tao ngayong nakikinig, nagtataka sila, what if nangyari yung mga ganyan? Pero sabi naman ng COMELEC, hindi naman daw nagtagumpay. Pero nalaman nila. Nalaman nila. Siyempre, pag kami nag-hack sa system mo, sa website mo, hindi sila nakapasok. Nalalaman mo. Okay. Nalalaman mo yan. Yun. Ako maraming beses ako na-hacking hindi ko nalaman. Ay, hindi tayo. Siyempre, hindi naman tayo mga IT Yan. Ako noon, yung dating email ko na-hack. Pag bukas ko, biglang nawala lahat. Akala siguro nila makakukuha sila ng impormasyon tungkol sa mga bank account ko. Hindi nila alam sinauna ako. Hindi nila alam troglodyte ako.